Hindi rin ligtas sa init ang mga hayop na pwede pangang ma-heat stroke. Kaya sa Manila Zoo, patok sa ilang alaga ang mga bloke ng yelo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Init na init ka na ba sa sobrang init ng panahon? Sa Ilocos Norte, kung saan umabot sa 42 degrees ang heat index kahapon, ilang beses na pinapaliguan ang mga baboy at baka para mabawasan ang init na kanilang nararamdaman. Sabi ng veterinaryo ng Manila Zoo, talagang pahirap lalo sa mga hayop ang init kumpara sa nararamdaman ng mga tao. Tayo kasi pwede tayong magpawis, kumpara sa kanila hindi naman sila nakakapaglabas ng init through pagpapawis. Kaya dito sa zoo, mahigpit ang monitoring sa mga hayop. Gaya na lamang ng mga big cats kung tawagin, ang lion at tiger na prone daw sa heat stroke. Dahil nga mataba sila, tapos yun nga, hindi sila makapag-excrete ng init. Ang lion ngang ito, mabilis ang paghinga na tila hinihingal. Hindi siya normal, pero sa ganitong panahon talagang ganyan yung i-expectin nating paghinga nila. Kasi nga dyan sila nag-excrete ng init. Kaya to beat the heat ngayong napakainit, etong ginagawa ng mga tauhan ng Manila Zoo ay misting daw ang tawag dyan, kung saan binabasa nila itong area ng lion para kahit papano ay maging malamig ang kanyang surroundings. Maya't maya rin daw minomonitor ang temperatura sa kanilang area. Binibigyan po natin sila ng time off, pinapapasok po natin sila sa loob. Pagka basa, pahinga konti, then check ng temp, pagka bumaba, palabas na po. At kung patok sa atin ang mga halo-halo, blocking yellow naman ang isa nilang pamatid-init. Gaya na lamang ng layo na ito na enjoy sa ice. Maya't maya rin ang inom nila ng tubig sa pool para iwas dehydration. Ayon kay Dr. Ong, hindi gaanong kumakain ang ilang hayop gaya ng lion at tiger kapag sobrang mainit. Kaya binibigyan daw nila ito ng supplements at electrolytes. Naabutan naman namin ang ostrich na ito na nakangangalang at nakababa ang pakpak. Isa raw ito sa mga senyales na init na ang nasabing hayop ayon kay Dr. Ong. Kaya tuloy-tuloy ang sprinkler sa savanna area. Maging mga reptile, masusi rin daw nilang binabantayan dahil madalas daw magkaroon ng respiratory illness ang mga ito kapag mainit. Mas prone silang magkasipon pag gantong mainit? Mga mainit, tapos pag yung ventilation, humidity, very humid, yan yung mga kalaban nila. Makikita nyo po dyan sa may oral cavity niya, may mga, pag may sipon, may mga sipon na po kayong makikita dyan agad. Pag may plema, makikita na po yan dyan? Nakabungad na po yan. Pinakikinggan namin kung may halak po siya. Kasi doon po namin malalaman kung may phlegm din po siya sa loob. Paano lang pinakikinggan? Dito nga, maririnig mo siya nakakanya. Kaya para hindi raw gaanong mainitan, lalo na ngayon napakainit ang panahon, ang mga ganitong mga reptile tulad na lamang nitong Burmese python, kailangan daw araw-araw ang pagpaligo dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.